Palawan, ang tinaguriang last frontier ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, we have just landed at Puerto Princesa Airport in Cebu Pacific Air. Welcome to Puerto Princesa. Isang paraiso, tahanan ng mga nakamanghang tanawin. Kilala para sa kanyang malawak na likas na kayamanan. Ngunit, hindi may pagkaila. Kahit sa likas nitong yaman, ay meron ding kahirapan. Edukasyon ang isa sa mga suliranin, lalo na sa mga liblib na lugar ng Palawan. Ito ang St. Ezekiel Moreno Dormitory, isang pamayanan, tahanan ng mga simpleng kabataan, isang pamilyang nagmamahalan. Ito po ang aming tahanan, ang tahanan ng pag-ibig ng Diyos. Ito po ang aming kwento. Ako po si Cherry Rose Venturillo. Nais ko pong ibahagi ang aming pamumuhay dito sa dormitoryo. Ito po ay sinimula ni Bishop Broderick Pabilio. Noon siya ay pari pa lamang. Itinatag niya ito upang matulungan ang mga kabataang mahihirap na hindi kayang makapag-aral. So nakita niya yung mga kabataan ay talagang napakalayo sa mga paaralan at talagang dahil sa kahirapan ng pamilya nga lalong-lalo ng mga anak ng mga iba't ibang barangay doon sa Macarascas, kaya napag-isipan ni Bishop Pabilio na magtatag ng dati kasi parang boarding house at ngayon ay naging dormitory na. Nang siya po ay maordinahan bilang obispo, dito nagsimula ang mga Salesian Sisters na ipagpatuloy ang programa ng dormitoryo. Our charism as Salesian Sisters is more on the education and evangelization of the youth. And the formation is really holistic, no? Kabuuan ng edukasyon sa bata. Hindi lang academic, spiritual, psychological, psychosocial, ang natutugunan sa paghubog ng kabataan. Lalo na dito sa poorest of the poor. And we really consider Palawan, especially the children here. Me personally, I consider really the children here as one of the poorest of the poor. Yung binata na yun, naging matanda siya. Tapos pagkabalik na doon, Ang mga guro ay voluntaryong nag-aalay ng kanilang serbisyo. Sila ay nagmula sa iba't ibang lugar sa Manila at nakapagtapos. Isa din sa Manila, komportable nga, pero parang wala ka na natutunan. Nakikita ko po ang pag-volunteer bilang isang paraan ng pag-contribute din sa bayan, sa paglilingkod mo sa bayan. tumutulong siya kahit sino. Na mga taga-Palawan. Ako, taga-Palawan, parang gusto ko ring makabahagi. Sa maliit na paraan lang na kaya ko na makatulong sa mga bata. Kasi yung mga bata talaga, mga karamihan dyan ay mga IP, so mahihirap. And then, malalayo, kung makita niyo mga barangay, malalayo yung mga schools, malalayo yung bahay, so mahihirap talaga. And then, inipon niya sila rito para mag-aral. So, parang siya, tumutulong siya. Bakit ako taga-Palawan? Hindi kayang tumulong. Parang ganun, in my small way. Ang sistema po ng aming pag-aaral ay individual o self-study. Nagkakaroon lang po ng discussion kung karamihan sa mga estudyante ay hindi naiintindihan ang leksyon. Sa
Sa subject po, yung paborito ko yung science, lalo na ngayon sa biology. Kasi na-challenge po ako yung mga mahihirap. Parang kailangan ko lahat ng aklat buklatin kasi mahihirap yung mga topics. Kaya yun, paborito ko siya. Gusto kasi na-challenge ako sa pag-aaral. Gusto ko talagang matuto ng English ngayon kasi marami ako nakikilala na graduate nga pero parang medyo mahina sa English. So, gusto ko talagang pag-aralan yung English. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang tinagkaloob sa amin. Sana po ay patuloy mo kaming gabayan sa aming gagawin sa buong maghapon. Sa araw-araw, ramdam namin ang pagmamahal ng Diyos dahil nakikita namin ito sa bawat isa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Pagising sa umaga ay nagsisimula kami sa pagdarasal at tulong-tulong sa mga gawain. Ang bawat araw ay alam naming nagiging makabuluhan dahil walang oras na nasasayang. Dito na po kami lumago at dito na rin nakita ang simula ng aming mga pangarap at tagumpay. Parang tinuturing ko na po siyang tahanan ko kasi nga parang dito na po ako tumitira, dito na ako lumaki, dito na ako lumago. Yung bahay namin, nagbabakasyon na lang kami doon. Pero iba pa rin talaga yung kasama namin mga magulang namin. Dito marami kaming mga natututunan, hindi lang siya paaralan para sa amin. Tinuturing na rin po namin itong bahay namin. Tapos kapamilya yung bawat isa dito. Kaya yun po tinuturing ko na isang napakagandang tahanan yung bahay na dito sa Dom. Dito rin po namin nahubog ang aming mga talento at natutunang ibahagi sa iba ang anumang meron kami. Sila yung nag-a-animate ng mass. Yung mass para sa parish. Sila, they are the lectors, they are the commentators, and they are the choir members. Nabubuhay po kami sa tulong ng mga taong may mabubuting kalooban. Isa po dito ang Pondo ng Pinoy. Malaki po talaga ang tulong na naidulot nyo sa amin dahil lalo naming nadama ang pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ninyo, nakita po namin ang halaga ng pagtulong sa kapwa. Kahit hindi malaking bagay para sa atin, ngunit kapag pinagsama-sama ay napakalaking tulong para sa iba. Napasaya niyo po kami at nabigyan ng pag-asa dahil alam namin na maraming nag-aalala para sa aming kinabukasan. Sa muli, maraming salamat po sa inyong tulong. Lagi po nating iisipin na sa bawat bagay na ating ginagawa ng bukal sa ating puso ay mayroon tayong matatanggap na gantimpala mula sa Diyos. Sa muli, maraming salamat po. Malaki po ang naitulong ng dormitoryo sa aming lahat. Ito na ang itinuring naming tahanan. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I want to be. This is me. You're the voice inside my head, the reason that I'm singing. I need to find you, I gotta find you. You're the missing piece stuck my head, the reason why I'm singing. I need to find you, I gotta find you. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I want to be. This is me.